Gawin naman nating espesyal at mas masarap yung ating ordinaryong chocolate crinkles. 2026 na guys, kaya kailangan may bago na naman tayong iaalok sa ating mga clients. Ito yung ating double chocolate crinkles na may iba't ibang coating, kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na natin. Espesyal ito guys, kaya lalagyan natin siya ng chocolate. Ayan, meron tayo itong butter at saka dark chocolate 70%, yung cacao percent niya. Ayan, i-melt lang natin ito sa double boiler hanggang sa mag-smooth na siya at wala na tayong nakikitang mga chunks ng chocolate. Pwede kayong gumamit ng chocolate compound. Ang ginagamit ko dyan yung nasa Pinas ako, yung Beryl's na brand. Pwede naman gumamit ng ibang brand. Then kapag ka nag-melt na yung ating chocolate, palalamigin lang natin ito ng mga 2 to 3 minutes. Ilagay na natin ngayon yung ating granulated sugar. Pwede kayong gumamit ng wash sugar. Then naglagay din ako dito ng vanilla. I-mix lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang yung ating chocolate mixture at saka yung ating sugar. Hindi na natin kailangan gumamit dito ng mixer. Kailangan spatula lang yung gagamitin natin para mas chewy at saka dense yung ating chocolate crinkles. Then kapag ka na-mix na natin, ilagay na natin pa isa-isa yung ating 3 large egg. Kapag nahalo na natin yung ating eggs dito sa ating chocolate mixer, ilagay naman natin yung ating full cream milk, 1 1/2 tablespoon yung nilagay ko dito. Then hahaluin lang natin ito ulit gamit ang ating spatula. Sasalain naman natin ngayon yung ating mga dry ingredients, yung ating all-purpose flour, baking powder, salt, at saka yung ating cocoa powder. Ayan, ang gamit ko ditong cocoa powder ay yung JB15. Ayan, dala ko pa ito ng galing Pinas. Mas masarap kasi ang JB15 guys. Pwede rin kayong gumamit ng yung Benchorp na dark alkalis. Then habang na may nakikita pa tayong mga dry flour, pwede na natin ilagay yung ating chocolate chunks. Pwede po kayong gumamit ng chocolate chips. Ayan, kung ano po yung available sa inyong kitchen. Then continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa wala na tayong nakikitang mga dry flour dito sa gilid at saka bottom part ng ating mixing bowl. At kapag smooth na yung ating mixture, ilagay lang natin ito sa chiller ng 2 oras. Ako dito guys, kasi winter ngayon dito, ay nakikita nyo may snow pa. Mas malamig dito sa labas compared sa rep namin. Kaya dito ko na lang siya nilagay ng 2 oras. Ayan. Pwede nyo ring ilagay ito sa chiller ng overnight. Then kinabukasan nyo na siya i-bake. Then ito naman yung ating pang toppings. Ayan, meron tayo ditong pistachio nuts. Ayan, naka-chop na itong maliliit. Then meron din tayo ditong ground almonds or almond powder. Then meron tayong cocoa powder. Sugar, granulated sugar, at saka yung ating powder sugar. Ayan, set aside lang muna natin ito. After 2 hours, kukunin na natin yung ating pinalamig na chocolate mixture. Grabe guys, sobrang lamig ngayon dito sa area namin. Ang alam ko hanggang March pa ata itong winter season. Ito na yung ating chocolate dough. Dapat ganito siya katigas or ganito siya ka-firm. Ayan, para hindi tayo mahirapan mag-shape or maghulma ng ating chocolate crinkles. Ayan, kung nasa Pinas kayo, medyo mainit dyan. Kaya mas maganda kung i-overnight nyo siya sa chiller. Or basta pag ganito na siya guys, yung kaya nyo na siyang hawakan, na pwede na yun. Kasi kapag masyadong malambot naman yung ating dough, mahirapan po tayo mag-shape. Or mag-spread lang siya kapag i-bake natin siya. Gumamit lang pala ako dito ng maliit na ice cream scooper. Ang size nito ay yung parang small ata to. Basta nung tinimbang ko yung ating chocolate dough, ay nagtitimbang siya ng 23 or 22 grams lang yung laki nito guys. Pwede nyo pang liitan hanggang 15 grams kung gusto nyo yung bite size lang. Pero ito sa akin yung 23 grams. Ayan, sakto lang siya guys, yung size niya. Ito pala yung unang pinang-coat natin. Kinoat ko muna siya ng powder sugar, tsaka ko siya ni-roll dito sa ating cocoa powder. Ang technique lang dito guys, kailangan chill talaga yung ating cookie dough or yung ating chocolate dough para hindi tayo mahirapan mag-shape. Mas kung dyan sa Pinas medyo mainit ang ating klima dyan, so kailangan talagang
chiller siya or mas maganda overnight siyang nakalagay sa ref bago nyo siya ihulma. Mas maganda naman ito pang benta guys or pang negosyo kasi pwede tayong gumawa ng maramihan din ito, then stock lang natin. Ito naman pangalawang pinang-coat natin. Ito yung pinaka-classic na chocolate crinkles. Niroll ko muna siya sa granulated sugar. Tsaka ko siya kinoat ng powder sugar. At kapag hindi nyo pa kayang isalang lahat ng isang batch yung inyong chocolate crinkles, yung mga natirang dough guys, ilagay nyo muna sa chiller para malamig pa rin siya or hindi siya mag-melt na nasa labas lang siya naka-expose. Then after nito, i-bake na natin ito ngayon sa ating naka-preheat na oven ng 170 degrees Celsius ng 12 to 13 minutes lang guys. Huwag natin siyang i-overbake kasi magda-dry yung ating chocolate crinkles. Madali po siyang mag-dry kapag nasobrahan natin ng bake. So kailangan 13 minutes lang talaga yung pinaka maximum ng baking time niya. Ito na yung ating special double chocolate crinkles after natin siyang i-bake. Ito yung palatandaan guys na sakto lang yung pagka-bake natin. Kapag hinawakan natin yung top ng ating chocolate crinkles, dapat malambot pa rin siya. Ito na yung ating pangatlong klase ng chocolate crinkles. Niroll ko muna siya dito sa ating granulated sugar. Tsaka ko siya kinoat ng almond powder o yung ating ground almonds. Pwede rin po dito guys yung pinang-coat natin nung gumawa tayo before ng choco butternut na brownies at saka ng donut. Pwede nyo rin gamitin dito yun yung streusel niya. Ayan, gayahin nyo na lang yung recipe doon. Pwede nyo rin siyang ipang-coat dito sa ating chocolate crinkles. At yung pang-apat naman, ito, same procedure lang din. Kinoat ko muna siya ng granulated sugar. Tsaka ko siya niroll dito sa ating pistachio nut. Pwede nyo i-press na lang para dumikit yung pistachio nuts natin. Pwede rin po kayong gumamit ng ibang klase ng nuts or yung mga normal nuts lang na nabibili sa mga grocery or sa palengke. Then same procedure lang din yung baking time natin. Ayan, 13 minutes lang din sa 170 degrees Celsius. Basta ito lang yung palatandaan natin guys. Kapag binake nyo yung inyong chocolate crinkles, after 12 minutes, i-check nyo yung gilid or yung side ng inyong chocolate crinkles. Dapat nag-set na siya, pero yung gitna niya dapat malambot pa rin. Yun yung palatandaan na hindi natin siya na-overbake o sakto lang yung pagka-bake natin sa ating chocolate crinkles. Magse-set pa kasi siya guys habang lumalamig siya sa baking tray, so kailangan sakto lang yung pagka-bake natin. Dapat malambot pa rin yung gitna. Ayan, papakita ko lang sa inyo kung gaano ka-moist at saka ka-dense yung ating chocolate crinkles. Malalaman yung moist yung inyong crinkles kapag ayan, pinisil-pisil nyo siya at hindi siya nadudurog or nahuhulog na buhaghag. Sobrang moist niya guys at napaka-chewy niya. Alam kong marami nang gumawa nitong chocolate crinkles pero try nyo itong version ko ngayon guys. Meron na rin tayong ginawa nito before pero hindi tayo gumamit doon ng melted chocolate. Ito guys, ito talaga masasabi ko napakasarap nitong recipe na ito at pwede nyo itong ipang-alok ngayong 2026 sa inyong mga suki, sa inyong mga clients para may bago naman tayong may aalok sa ating mga suki. Ayan, maso-surprise sila guys na sobrang sarap ito, hindi kayo mapapahiya, moist, chewy, at sakto, balance lang yung tamis niya. At saka ito yung pinaka-the best na ginawa ko dito guys, kaya nahalata nyo or natikita nyo, mas marami akong ginawa dito sa inilagyan natin ng cocoa powder. Mas masarap ito guys kasi medyo mapait-pait siya, tapos medyo matamis-tamis. Ayan, nakatulong yung cocoa powder guys para maging balance lang yung lasa niya. Kaya ano pang inaantay nyo guys, try nyo na rin itong gawin sa inyong bahay. Napaka-konti lang ang ingredients nito at hindi rin natin kailangan dito ng machine. At ilagay nyo na itong pinakaunang listahan nyo na inyong pangbenta ngayong 2026. Ang shelf life pala nito, tumatagal ito ng 3 to 4 days sa room temperature lang basta naka-airtight container siya. 7 to 10 days naman kapag nasa chiller siya, dapat naka-airtight container pa rin. Nasa inyo na guys kung paano yung packaging nyo sa kanya. Basta importante, hindi po siya mapapasukan ng hangin para hindi po siya mag-dry. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Marami pa po tayong aabangang mga recipe. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.